pinagbabawal nyo po no, na dagdagan yung trabaho po ng mga security guards po, maliban yung dun sa kontrata po. Paki-explain po sa amin, ano ba dapat ang functions lang talaga ng mga security guard? Ano lang dapat ang ginagawa nila at ano yung labas sa kanilang mga tungkulin? Opo. So tama po yun. Nagpalabas po uli kami ng aming mga advisory. Sa utos na rin po yan ng ating Chief PNP na itong mga gwardiya natin dapat ay magamit natin yan doon sa tamang trabaho nila. Kasi po may mga mandato din sila na dapat lang nilang gawin. Alalahanin po natin na ang ating mga gwardiya ay force multiplier yan po ng PNP para sa katahimikan ng ating paligid. So, ang kanila pong mga basic functions is marami po silang basic functions. Pero ito po yung general, yung patrolling ng facility ng kanilang AOR. So, ibig sabihin, kung saan man sila nakapwesto, kasama sa mandato nila ay patrolan po yan. I-check na maging maayos at ligtas palagi. Kasama din po ang sa mga function nila is yung recording ng kanilang mga observations. Lahat po ng mga naobserbahan nila sa kanilang mga area of responsibility na hindi kaaya-aya ay kailangang ilagay nilang sa records. Kasama din po ang kanilang pag-report ng mga unusual events na na-observe nila. So ipapabigay, alam nila yan sa ating mga kapulisan para ma-actionan ng tama. So kasama din po ang mga control nila doon sa mga restricted areas, mga incoming na material sa kanilang facility, inspection, mga vehicles, kung makikita nyo sila po ang nagmamanage yan para may order po ang pagpasok at paglabas ng mga vehicle sa kanilang facility. Idagdag po natin dyan ay ang kanilang reaction, dapat immediate ang kanilang reaction sa mga emergency sa kanilang nasasakupan. So dapat po alam nila yung number ng police, alam nila yung number ng fire department at saka yung mga hospitals na malapit para po makatulong sila sa atin. Okay. So yun po ang karamihan sa kanilang functions. So ipinagbabawal po natin yung magtrabaho sila na wala doon sa kanilang mandato. Kasi nakalagay sa code of conduct nila yan. Hindi po kayo pwedeng gamitin as utility worker. Ito yung sinasabi mo, ma'am, kanina, na kayo ang nagtatrabaho ng utility. Hindi rin po kayo pwede na kayo ang taga-receive ng ticket sa parking area kasi hindi po yan kasama sa mandato nyo. So dapat, so narinig po natin yan, pinapaalalahanan natin sila dyan. Ang trabaho nila po is maintenance ng peace and order sa kanilang nasasakupan at yun po, katulong sila ng kapulisan para sa isang matahimik at maayos na kapaligiran ng kanilang area of responsibility. Okay. So, ito lang, ika-clarify ko lamang po, ito po ay pinagbibigay, alam niyo po ba, sa business establishments o tama po ba na binabalaan nyo? Kasi pag sinabi mong binabalaan ninyo yung mga business establishment na who practice this, no, na yung nagbibigay ng trabaho sa security guards nila outside of what is they're supposed to be doing, na yung protect the lives and property and all that, under pain of what? Ano po ba yung pag binalaan nyo, pag pinagpatuloy niya, meron po bang punitive measure, may penalty, maari po ba? Ano po ba ang maaring gawin doon sa mga business establishments? Matanong ko, residential din po ba, sakop, no? Na lumalabag po dito. Ma'am, unang-una, itong mga ganitong guidelines ay hindi na bago sa kanila lahat. Alam po nila yan, alam po ng mga gwardiya, alam ng mga agencies, alam po ng mga facilities yan. Ito po ay pinapaalala lang namin sa kanila, lalong-lalo na pang ngayon na ang Kapaskuhan, busy-busy po lahat ang ating mga gwardiya. So, mayroon pong mga penalties. Pagka, despite sa reminders, despite sa paalala, hindi po nila sinunod yan. Mayroon po yan na mga penalties. Mayroon kaming mga light offenses, grave offenses. So pag hindi po nila yan sinunod, ang mga penalty, ma'am, may multa. First offense, graduated naman, ma'am. Una, 5,000, 10,000, then 20. Doon naman sa light offenses, may 10, 20, 30. Pag pangatlong beses na po silang nahuli, pwede pong matanggalan ng lisensya ang gwardiya at pwede pong
ma-revoke ang lisensya ng mga agency mismo. Hindi yung So, business mahigpit po, ma'am. establishment, Oo, yung hindi guardia at saka yung guardia agency. Agency at po, saka yung ma'am. agency. Agency. Okay. Kasi sila po ang may kontrata doon. Oh, okay. So ano, Brigadier General, paano ho yun? Kunyari yung mga security guard, kusa. Yung kusa, di ba? Kasi kesa sa naman nabuburyong sila na nakatayo lang, nagbabantay, di ba? Nagtitingin kung peaceful nga, may peace and order. Sabi ko nga kay Ali, dun sa bangko na pinupuntahan ko, syempre, di ba nasa labas yung mga ATM machine. So nandun rin yung security guard. Minsan pag nagkakaproblema, sila na mismo po ang tumuturo sa inyo. Yun ba? Hindi ba po pwede? Hindi ba yun allowed? Dahil wala sa mandato nila yon. Paano Ma'am, yung mga ganun? we have to remember na ang trabaho nila is to render assistance also sa public. So trabaho po nila na tumulong din kung kinakailangan, depende sa sitwasyon. Okay. But siguro panandalian, but hindi po yan ang dapat na palagi nilang ginagawa, yung mga ganun. Kasi meron silang focus na dapat nilang gagawin sa kanilang post. So kung kailangan tumulong sila paminsan-minsan, hindi naman po bawal yun. Para lang po yun sa kayusan, para maging systematic ang mga takbo ng kanyang area na nasasakupan. So paminsan-minsan, ma'am, pwede naman silang tumulong. Okay lang naman po yun. Huwag lang nilang gagawing habit na lahat na lang puro ganun.